Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 933 ng Wide On Ministry, araw po ng Monday, Lunes, November 14, 2022. Yes, ang Wide On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Wide On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Sa Espiritu at sa katotohanan sumasamba sa banal mong pangalan. Winawalhati namin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Marapatin ninyo na pasimula ng buong linggong ito ay ikaw muli ang siyang aming makapilas. Lalo digit, Panginoon, sa araw na ito at gayon din sa aming gawain. Kami po ay nagpapailalim sa iyo, sa iyong kalooban at gayon din sa nais mo na ibabatid sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang maghari at gumabay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at punuin mo kami, Panginoon, ng kagalakan at maayos na kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kapangyarihan mo, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming tiawit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kalwalhatian mo, isisigaw sa buong mundo. Ang karangalan mo, isisigaw sa buong mundo. Ang kabanalan mo,
tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. O aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na dapat naming isigaw sa buong mundo ang iyong kapangyarihan, gayon din ang iyong kalwalatian, ang iyong karangalan at gayon din po ang iyong kabanalan at kadakilan. Patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa amin, maghari at magpala. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon at yes, magandang umaga kapatid Josie Rosa Evangelista Soliben. Gayon din ang kapatid na Betty Jane Usale Bersosa, yes, ang ating maputi at pogi na Regional Bishop Joey Lapitan. Yes, gayon din ang Tita Corazon Navarro at gayon din ang ating kapatid na Betty Jane Osalia Bersosa at ang mga iba pa. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa ating gawain at tayo po ay nandun na sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 17 to 20. Na ang ating pag-uusapan ay patungkol kay Apostol Pablo, yes, Paul's concern for the Thessalonians. Ang malasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica at yan din ang siyang ating pag-uusapan na bukas, yung karugtong niyan. At saka tayo pumalaot sa panibaging topiko ayon sa ating binabaybay na pagsisiris, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Well, tingnan natin kung ano ang nais na ipabatid na Apostol Pablo dito. Alam naman natin yung pauna na panimula ng ating pagtalakay sa chapter 1 at gayon din sa chapter 2 na tayo. Na binabanggit doon ng pagbati ni Apostol Pablo na kung matatandaan ninyo ay kasama si Silvano at gayon din si Timoteo. Na ipinaparating ang pagbati, malasakit pa, salamat sa kapatiran sa Thessalonica, mga kapatid sa Diyos. Ngayon, dito sa ating teksto mismo na 4 verses. Muling binanggit yung kami na kabahagi ng kaniyang sinabi dito sa verse 17. Yung salitang ngunit kami at gayon din yung mga kapatid. Well, alam naman natin ang ating natalakay noong nakaraang Biyernes ay merong kinalaman doon sa kung paano na tinanggap mismo itong si Apostol Pablo sa Thessalonica, bagaman personally ay wala siya doon. At may mga puntos tayong nagunang-gunam at gayon din ating pong natalakay. At dito sa 4 na verses at gayon din sa
karugtong dito ng mga verses ng merong kinalaman sa malasakit mismo na Apostol Pablo. Well, sa paunang salita, binabanggit niya yung salitang ang ngunit. Yes, ang ngunit kami, mga kapatid. Kaya inyo pong makikinita na kung saan bakit ko sa pauna sinabi ko yung kasama ni Pablo na buwabati si Silvano at gayon din si Timoteo. Ngunit kami, mga kapatid, eka na Apostol Pablo, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon. Well, ang buhay ng mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pablo at maging si Silvano at gayon din si Timoteo o sino man maging sa kapanahonan natin ngayon ay hindi naman na nananatili sa isang lugar ang kaniyang panunungkulan, anumang posisyon meron siya o anumang gampanin, kundi bilang mga lingkod ng Diyos ay nagiging itinerant kung saan sinusugo ng Panginoon ay naroon. Pero dito sa context ng mga panulat na ito, alam naman natin na si Apostol Pablo ay nasa loob ng kulungan, pero hindi pa rin hadlang sa kanyang 4 na sulok ng kulungan upang hindi magpatuloy ang kanyang ministry at gayon din ang kanyang pananambitan na malasakit sa kapatiran na di umano lalo na sa Thessalonica at maging sa iba pang mga kapatiran na naging bahagi ng kanyang buhay sa kanyang first, second, and missionary journeys sa mga pagtatatag ng kongregasyon sa pagpapalakas at pagpapalawig ng gawain ng ating Panginoon, lalo na patungkol sa apostolic ministry at sa maalab at patuloy na pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Well, mga kapatid sa Diyos, kayo man o tayo man ang siyang mawalay, kahit maikling panahon o mahabang panahon sa napaglingkuran natin sa naging bahagi ng ating buhay. Well, nandoon ang konteksto na kung saan ay mamimiss natin. Nandoon ang konteksto na kung saan ay meron tayong saloobin, pagnanasa na kung saan ay muling makapiling sila, muling makadaupan palad sila, muli silang makausap at muli sila na kung saan ay makapiling kahit man lang konting panahon. Kaya nga dito ay ma-appreciate natin ang personal attachment ng Apostle Paul kahit malayo, kahit na wala yung kanyang physical presence. But the importance of the continuity of being attached to them through other means of doing that. And ang ibinibigay ng Panginoon kay Paul ay sa pamagitan ng kaniyang panulat. Sa pamagitan ng kaniyang papel, sa pamagitan ng panitik ng kaniyang panulat upang sa ganon matala ang kaniyang saloobin upang sa ganon ay maibulalas at maiparating at pumakasangkapan din ng Panginoon kung paano nakakarating ang kanyang pastoral letter sa mga kinaukulan. Well, mga kapatid sa Diyos, naunawaan natin si Paul dito na ngunit kami, mga kapatid, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon. Yes, sa katawan. Yes, hindi sa puso. Ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukha. Kita natin mga kapatid sa Panginoon,
Kung pansamantala man nahihiwalay, sa pamamagitan ng katawan meron, pero yaong puso mayroon. Nananatili na kung saan ay nakaugnay. Ang espiritu natin ay nanatiling nakaugnay. Well, mga kapatid sa Diyos, kahit yung mga kapatid natin na mga overseas Filipino workers na iniwan ang kanilang mga pamilya pansamantala dito sa Pilipinas, sa kanilang probinsya at pumalaot sa kabilang ibayo upang maghanap buhay at napakahirap na kalagayan na hindi makapili ang kanilang mga mahal sa buhay, magulang at kung merong mga anak na nagtatrabaho doon, pero kinakaya nila na sa pamagitan ng kanilang katawan, ng kanilang isipan, ng kanilang puso at gayon din ng kaparaanan. Well, mga kapatid sa Diyos, nung hindi pa modernized ang technology, meron tayo sa kasalukuyan. Yes, nung wala pang mga cellphone, wala pang mga messenger, wala pang Facebook, at wala pang any modern technology na meron tayo sa panahon na ito, ay naipaparating ang malasakit sa pamagitan ng sulat din na kung saan ipinapadala. Pero hihintayin pa ng ilang mga araw hanggang sa makarating sa pintuan at gayon din matanggap ng kamay ng pinag-uukulan. Well, gayon din, meron naman telepono no, na kung saan ay tatawag at meron ding expenses, very expensive din. Yung international calls. Pero ginagawan ng paraan upang sa ganon ay maiparating ang pangungumusta, maiparating yung malasakit, maipaparating yung saloobin, yung damdamin, na nakapagpapalakas din, na nakapagbibigay din ng iba yung kagalakan. Pero sa panahon na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon ay sa pamagitan na ng hawak natin na cellphone o kaya computer o dili kaya internet na meron signal at mga pindot-pindot na gano'n. Pagkatapos ay i-post mo na, i-send mo na, nandun na, mababasa na kung saan ay matatats na. Oh, salamat naman at may nakaalala sa akin. Salamat naman sa mga mga words na ito na kung saan nagpapalakas, nagpapasigla at nandoon ang too much appreciation of having like that extended greetings, birthday, extended concern and whatever extended in these modern days ay ang bilis ngayon. Sa panahon na ito, mga kapatid sa ating Panginoon, kumpara sa panahon ni Paul at kumpara sa panahon na kung saan wala pang modern technology apps na katulad sa panahon na ito. Pero nagagawa ng paraan. Well, mga kapatid sa Diyos, gayon din na kung saan sa larangan po ng ministeryo ng church sa mga lingkod ng Panginoon, tayo ng mga mananampalataya and even in the secular world, lalong napabilis ang communication. Lalong napabilis ang kumustahan, lalong napabilis ang lahat ng ating mga gawain at gayon din na pwede pa na kung saan sa mga meeting ay sama-sama sa pamagitan ng Zoom. Meeting sa pamagitan ng messenger sa chat group at mga iba pa, ibang klase ang ating kapanahonan ngayon. But ma-appreciate natin ang buhay ni Paul at gayon din ang kaparaanan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay at panunungkulan sa panahon na iyon bilang lingkod ng Panginoon na kahit siya nasa loob ng
kulungan ay naipaparating pa rin ang kanyang mensahe, ang kanyang pastoral letter na ipinapadala. Kung paano na ipapadala yan ay naroon na sa kasaysayan, mga kapatid sa Diyos. Kaya nga, ngunit kami, mga kapatid, kan Apostol Pablo, na nahiwalay sa inyo sa maikling panahon sa katawan, hindi sa puso. Yan naman ang maganda, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Iwalay man sa katawan pansamantala, pero sa puso ng kanyang katapatan, sa puso na kung saan ay pinananahanan ng Espiritu Santo at gayon din ng kanyang mga salita at gayon din ng malasakit sa bawat isa. Well, mga kapatid sa Diyos, ibang klase yaong mula sa puso. Katulad nito, hindi naman tayo na kung saan ay sama-sama ngayon na physically na tayo po ay nagkakadaupang palad, pero sa pamagitan ng modern technology, sa pamagitan meron tayong puso na inuugnay tayo sa isa't isa. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, tama si Apostol Pablo dito na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon sa katawan, hindi sa puso. Di ba? Pansin niyo ba yung inyong mga messages? Sa tuwing bumabasa tayo ng mga messages, hindi pa sapat yung sinabi natin na, good morning, Bishop Tangonan. Yes, God bless you. Gayon din sa iba, sinasamahan pa natin ng mga emoji na gano'n ng puso. Sinasamahan natin ng mga iba-ibang klase ng emoji na kung saan ay sa pamagitan noon ay nang ibubulalas natin yaong nanggagaling sa ating mga puso. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, iyan po ang kaiba sa panahon na ito. Kapag ang ginagawa natin na'y mula sa puso, merong ligaya sa puso natin. Kapag ang ating mga ginagawa ay bukal sa kalooban natin mula sa ating mga puso, we indeed enjoy and continuously enjoying the work that we have, even in our mingling with one another as Christians, as a family, as a community, or so on and so forth, mga ka-ride on sa Panginoon Diyos, because we have that heart na merong malasakit, na merong solidarity, merong simpatya sa isa't isa. At lalo na kung saan ang puso na yan na meron tayo ay extension ng pinakapuso ng ating Panginoon na dumidilig sa atin sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. Well, mga kapatid sa Diyos, tanggalin natin ang puso natin, wala na tayong kabuluhan. Kaya nga ho, ang puso natin sa ating physical existence, yan ang pinakasentro ng ating physical na system sa buhay natin na kung saan ay napakahalaga yan sa buhay natin. At gayon din na kung saan dapat ang puso natin yan ay hinahayaan natin na mas lalong dinadalisay ng ating Panginoon, winawagas ng ating Panginoon at gayon dinidiligan ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Jesucristo. Kaya mga mensahe ng Panginoon, let us love one another. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kalakasan, at gayon din mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Well, mga kapatid sa Diyos, kung ang puso ng bawat isa ang naluluklok dyan, pag-ibig ng Diyos, maging okay po ang daloy ng ating buhay. Dahil kung walang nananahan na Espiritu Santo ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, mayroong problema. Yes, kaya merong galit, merong puot, at nagagalumihanan tayo, at gayon din na kung saan ay
naapektuhan, yung isip naapektuhan, maging yung ating decision making, at mga iba pa. Kaya nga, ang puso natin meron na kinakailangan at it should always be being transformed by the Holy Spirit, the Word of God, at gayon din ng mga prayers natin, ng ating mga pagsamba, ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, at gayon din ng pagpapalakasan natin sa isa't isa katulad ng ginagawa ni Paul sa panahon na yon. Ngunit kami mga kapatid, sabi nga ng Apostol Pablo, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon sa katawan, hindi sa puso. And then superlative words of that effect mula sa puso, yes, ni Paul at gayon din ang kanyang mga kasama, ay lalong higit na nananabik, makita kayo ng mukhaan. Kita natin yung salita na pananabik. Yes. Well, kapag tayo ay in love, mga kapatid, sa Diyos, nandun ang pananabik na makita ang isa't isa. Nandun ang pananabik na kung saan ay makausap natin yung minamahal natin. Makita natin yung minamahal natin. Na ibubulalas natin sa Kanya ang anumang saloobin natin. Tignan nyo yung mga umuwi na mga overseas Filipino workers, o pagpalagay natin, asawa natin yun, anak natin yun. Kapag umuwi yan mula sa ibang bansa, nandun pa lamang sa airport, nandun pa lamang na kung saan ay malapit na, nandyan, nandito na ka sa airport, anong kagalakan at gayon din, o anong pananabik, at gayon din na kung saan ay talagang exciting at gayon din na kung saan ay mismo gagawa niya ng paraan upang sa ganun ay makapunta sa airport at gayon din na makita at gayon din na kung saan ay ang higpit na yakap, ang higpit na kumustahan at gayon din yung saya sa isa't isa. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga. Pero ang tanong dito, sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, gaano tayo na kung saan sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, mula sa bawat puso natin, gaano tayo kalalim, kalawak at patuloy na nananabik sa Kanya. Yes, gaano patuloy na tayo ay nananabik sa Kanyang mga salita, at gayon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa ating Diyos. Alam niyo, para sa akin, bilang lingkod ng Panginoon na kung saan ay araw-araw humaharap sa monitor para sa live streaming, na hindi naman tayo magkakasama personally, bagaman may mga araw na kung saan ay, dahil sa ilang kadahilanan ay wala tayong live streaming, pero nakikita ko mga mukha nyo dyan, magkakaibang mga picture at nagkayo ay nagko-comment, ay nandun din ang pananabik na kung saan ay meron lang paraan na puntahan si Tita Cora, puntahan si Pastor Leonardo, puntahan si Achi doon sa Cebu. Yes, na maaaring puntahan si kapatid na Vilma Domingo dahil birthday niya ngayon pero malayo. At gayon din na kung saan, kung sino man sa inyo, punta ka ng Maria Aurora upang dalawin si Josie Rose Evangelista sa Liben. At gayon din ang mga Celeste dyan sa bandang Talim Island, Agustin dyan sa Sito Balanga, Bataan, at gayon din ang mga iba pa. At gayon din dyan sa Tondol, Anda, Pangasinan, ng mga Karitero Raon family. Well, kita nyo yung pananabik sa isa't isa na kung maaari lamang ay makapunta dyan na kung saan ay makamayan, makausap, at makasama kahit na ilang sandali, ilang araw. Well, nandun mga kapatid sa Panginoon sapagkat meron tayong puso na kaloob ng Panginoon. Na kahit sa maikling panahon, mahabang panahon na nahihiwalay ang ating katawan sa isa't isa. Pero hindi sa puso meron tayo na pinanggagalingan ng ating wagas, dalisay na pananabik sa isa't isa. How much more sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya nga po yung in love na in love. Kahit merong mga hadlang,
Kahit anumang pangangailangan, gagawan niya ng paraan upang sa ganun ay maipakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang minamahal. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, kahapon ay meron akong meeting na kung saan ay mga kausap. Yes, araw-araw meron akong mga kakausap, meron akong mga meeting dahil tayo po ay namumuno sa isang organization, ay talaga naman nandun kung saan ay yung mga experiences, yung mga narinig natin na kumusta, yung narinig natin na kung saan ay mga concern. Well, ang isang kapatid na bilang Vice President ko ng External Affairs ay sinasabi na mga experience na nangyayari na kung saan ay usapin ng relasyon ng isa't isa, lalo na yung mag-asawa nung panahon daw na kung saan ay nagliligawan pa at hindi ko alam kung yung babae naliligaw o yung lalaki at hanggang sa makasal ay sweet na sweet daw at talagang ginagawa ng paraan upang maibulalas yung pag-ibig at gayon din kapag napapagod siya, ay binibigyan niya ng upliftment. Kung siya man ay pagod na pagod at gayon din na kung saan ay pawis na wis, pinupunasan pa at gayon din na dinadampi na gano'n at gayon din lahat ng kaparaanan na ibinubulalas kung paano niya maipakita yung kanyang pagmamahal. Ngayon, sabi ng kapatid na ito ay very sweet ang kanilang pagsasamahan, panahon ng ligawan, panahon na sila na, yung mga dates at gayon din nung naghahanda na makasal at gayon din nung sila ay pag-asawa na pero lumipas ng ilang panahon na kung saan nag-iba yung hangin, nag-iba na yung sitwasyon na kung saan ay naging masalimuot na. At gayon din, kung noon ay nagsusubuan sa isa't isa sa kainan, kung noon ay isang pinggan at gayon din ay isang kutsara, isang tinidor at nagsusubuan sa isa't isa, pero dumating yung pagkakataon na kung saan ay batuhan na ng anumang mahawakan sa isa't isa at gayon din nagsasaluyan na sa isa't isa. Alam mo, brother, iyan tinatawag natin na yung sitwasyon na yan ay nagiging yung pag-ibig nun na kung saan ay pinagsasalusaluhan nila na kung saan ay nilalanggam. Dumating yung panahon na kung saan ay naging platonic na love na nagbabatuhan na ng plato. And then, tinanong ko ang kapatid na ito, yan bang sineshare mo ay base sa karanasan mo mismo? Ay, hindi naman, Bishop. Sabi niya. Nagsasabi lang ako na mga nagyayari. Nagsasabi lang, karanasan mo yata. Hindi, mabait yung aking asawa, maalalahanin at release to at talaga naman palasimba ito, ganyan, ganito. Yes, sinasabi lang mula yan pero sa real experience ay... Well, mga kapatid sa Diyos, maaaring mag-gets nyo yung punto de vista na pinaparating po dito, mga kapatid sa Diyos. Napakahalaga yung mula sa puso, nawa sa pasimula, at gayon din sa patuloy na proseso at daloy ng ating buhay sa araw-araw. Ay sarap na kung saan kaibuturan ng ating puso na mumukadkad ang ganda ng presence ni Lord. Namumukadkad ang pag-ibig at gayon din na magandang saloobin, magandang isipan at magandang daloy ng buhay natin, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Kaya nga first and foremost, ang puso natin na pinananahanan na walagi ng pag-ibig ng Diyos. Pinananahanan lagi ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng kanyang mga salita. At makikita natin, anumang pait ng ating mga nararanasan, anumang hirap ng ating nararanasan sa araw-araw, anumang mga humahampas sa buhay natin sa araw-araw, still nagpapatuloy yung puso natin na kung saan patuloy nadadapuan ng pag-ibig ng Diyos.
Nagpapatuloy na kung saan nandun pa rin na hindi tayo humihiwalay kay Lord at gayon din sa kanyang mga salita. Kundi sapagkat ang puso natin ay nasa tamang konteksto, nasa tamang kalagayan, at nasa tama na nakaugnay sa puso ng ating Panginoon. We know what we do. We know how to resolve our problems. We know how to handle life. We know how to decide. And we know how to prioritize and so on and so forth. So that we can never be affected for all of these storms sa buhay natin na kung saan ay humahampas sa atin. Because meron tayong spiritual na pinakapauhunan ng ating buhay na nagpapalakas at nagpapalawig at gayon din na nagbibigay ng maibayo at patuloy na spiritual na sustansya upang tayo ay magpatuloy na nakaangkla sa Kanya at gayon din sa Kanyang mga salita. At gayon din nakaangkla tayo sa bawat isa. Mga kapatid sa Panginoon, bagaman hiwa-hiwalay ang ating mga katawan, pero ang ating puso nagkakaugnay-ugnay sapagkat merong nag-uugnay sa atin, walang iba ang ating Panginoon. Dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya, meron tayong pag-ibig sa Kanya, at gayon din patuloy tayo na diligan ng mga bagay-bagay na mahalaga, ng mga positibo. Well, in verse 18 mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sabi na Apostol Pablo, sapagkat nais naming pumunta sa inyo. Lalo na akong si Pablo na paulit-ulit na nais makabalik. Ngunit hinahadlangan kami ni Satanas. Hinahadlangan kami ni Satanas. Di ba makikita natin yung connection, yung unang verse dito sa second verse, verse 18 mga kapatid sa Panginoon Diyos, na yung pananabik. Yes, na mula sa puso mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Merong kasama yan na kung saan ay maaari ay puntahan mo sila, na kung saan maaari ay makasama sila, makamayan mo sila, at gayon din makausap at yes, na mas maganda. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho dito, sinasabi na Apostol Pablo na kung saan ay paulit-ulit na kanyang sinasabi ang kanyang panambitan, paulit-ulit na sinasabi ang kanyang pananabik mula sa kanyang puso, upang makabalik muli sa kanila bilang kapatiran ng ating Panginoon, na kinasangkapan siya ng Diyos. Pero ang kanyang sinabi sa bandang huling, ngunit hinahadlangan kami ni Satanas. Merong ba kayong experience na ganyan na kung saan meron na kayong plano? Lalakad na ngayon na kung saan ay bigla-bigla na kung saan ay merong humahadlang, na kung saan ay hindi matutuloy yung lalakbay na kayo. Well, napakaraming ganyan mga kapatid sa Panginoong Diyos. Kung paano ipatuloy na yung pananabik natin kay Lord at gayon din yung pananabik natin sa isa't isa mula sa ating mga puso, makakaray dun sa Panginoon. Well, ang Diablo, ang Satanas, meron din siyang ibang klase ng pananabik. Yes, meron din siya na kung saan ay nagpupumiglas mula din sa kanyang maitim na puso at balakin upang sa ganon ay hadlangan ng mga gawain ng Panginoon, hadlangan ng kabutihan at hadlangan ng magagandang mga saloobin natin na nais natin makita. Kita niyo, meron mga pagkakataon na kung saan ang ganda ng plano, sumingit itong Diablo at Satanas na ito at guluhin na kung saan ay ang ganda ng plano pagkatapos ay away-away na at gayon din na kung saan hindi na matuloy. Meron mga ganyang pagkakataon. Well, in your personal experience as a Christian believer, as a faithful believer in the Lord that Jesus Christ, merong mga pagkakataon sa buhay natin na kung saan ay merong humahadlang. Yes, merong nagsisilbing stronghold. Meron nagsisilbi na kung saan ay hadlangan yung mabubuting isipan, mabubuting gawain natin at gayon din na kung saan lalo na kung
hindi tayo patuloy na nakaangkla kay Lord at gayon din sa kanyang mga salita. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, mahalaga din na kung saan ay always na nakahanda tayo sa mga bagay-bagay. Kaya nga lahat ng gawain natin, pinapanalangin natin. Lahat ng mga bagay na gagawin natin, sinasanggunin natin kay Lord. Lahat ng mga bagay na kung saan ay paalis pa lamang tayo, bago tayo umalis, pinapanalangin natin. Kline-claim na natin ang victory, kline-claim natin ang paggabay ng Panginoon at kline-claim natin na kung saan ay maging matagumpay ang bunga ng ating gawain. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, mga sinasabi na Apostol Pablo sa mga nakalipas sa pagtalakay natin na kung saan ay meron mga nagsisilbing mga tanikala. Pero sa gitna ng mga tanikala at sa gitna ng pagpupumilit na humadang ang Satanas o Diablo. Kapag tayo ay nasa ilalim ng dominion ng ating Lord, kapag tayo nasa ilalim ng paghahari ng Diyos, kapag tayo patuloy na being empowered by His Holy Spirit, even in prayer, even in worshiping and praising the Lord that Jesus Christ, at gayon din, if we know the Word of God, at kapag nakasuot sa atin yung baluting kaloob ng ating Panginoon, well, mga kapatid, sa ating Panginoon, sino man ang humadlang sa atin? Well, sabi natin, ako ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Hari, wala kang pakialam sa akin. Gagawin ko kung ano ang ipinagagawa ni Lord sa akin. Wala kang magagawa sapagkat merong mas makapangyarihan, merong mas pinakamarunong at sumasalahat ng dako na gumagabay sa atin. Kaya, oy, Satanas, oy, Diablo, umalis ka. I cast out you in the mighty name of Jesus Christ. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo, ngunit hinahadlangan kami ni Satanas. Isa ng matapat na lingkod ng Panginoon na kinasangkapan ng Diyos sa iba't ibang larangan ng first, second, and missionary journeys of all the preaching, the teaching, testifying, defending the gospel. Well, patuloy din akong sana'y mayroong humahadlang. Pero sa Apostol Pablo, ano mang hadlang na ginagawa ng Satanas, yes, alam niya kung paano harapin. Alam niya kung paano magtagumpay sapagkat merong mas makapangyarihan, meron siya at katulad din natin. So that we can be God's overcomers, yes, in the mighty name of Jesus. Upang tayo ay maging victorious, upang tayo ay maging triumphant, upang tayo nandun pa rin ang persistency ng ating faith, ng ating dedication and commitment unto the Lord that Jesus Christ, na walang makahadlang sa atin. Bagaman kumigilos ang kapangyarihan at balakin ng kalaban natin. Well, in verse 19, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ito ang isa pa na kung saan kadahilanan na sinasabi ng Apostol Pablo, sapagkat ano ang aming pag-asa? O kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Jesus na sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? In verse 20, sapagkat kayo ang aming kalwalatian at kagalakan. Well, you see that uttered the word of hope, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay nakukuha natin na mismo mula sa ating Panginoon. At gayon din pag-asa na kung saan ay nakukuha natin sa bawat isa sa atin. Kita niyo ba yung mga kapatid sa Panginoon Diyos? Tayo na mga magulang, na merong mga anak, kapag nakikita natin ang mga anak, ay meron tayong nakikinita na pag-asa. Yes, mula sa kanila. Meron tayong nakikita na kung saan ay makapagpapalakas sa atin because mula sa ating puso, love natin sila.
Well, mga kapatid sa Diyos, itong particular question the Apostle Paul sapagkat ano ang aming pag-asa? O kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? Kita nyo yung malawig na kaisipan, yung vision at gayon din ang scope ng pananampalataya, ng trust, ng pagtitiwala na Apostol Pablo. Samantalang nasa buhay siya pangkasalukuyan sa panahon na yun, pero nakatingin siya lagi sa pangkasalukuyan sa kanyang Panginoon Jesucristo at gayon din sa mga ibinigay ng ating Panginoon sa Kanya na naging kapilas ng Kanyang mabungang paglilingkod sa Panginoon. At gayon din samantala na nakatangin siya kay Christ at gayon din sa pangkasalukuyan nakatanaw din siya sa future. Na nagbibigay ng pag-asa, na nagbibigay ng kagalakan ng kalwalatian sapagkat hindi masasayang anumang pagpapagal sa pangkasalukuyan dahil meron pang pinanghahawakan na pangako ng ating Panginoon na kung saan ang kanyang pagbabalik muli, ang kanyang pagdating, so that a new heaven and a new earth ay ma-realize upang ang kanyang pangako ng pagkabuhay na magulit gayon din ang buhay na walang hanggan ay ma-realize. At gayon din ang kanyang inihanda para sa bawat isa atin ay maisa sa katuparan mula sa Kanya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, life in this earth is full of so difficult and challenging struggles in life. But because of our faith in the Lord that Jesus, of all His provisions and promises, and of all the spiritual matters na kung saan ay dumidilig sa atin, well, mga kapatid sa ating Panginoon, lalo na tayo po ay magkakasama sa isa't isa. Bagaman magkakalayo ang ating mga katawan, pero magkakasama ang ating mga pusong, ating mga espiritu. Nakakaya natin na harapin ang buhay, nakakaya natin na isakatuparan ng mga bagay-bagay na dapat natin isakatuparan, kinakaya natin na harapin ang buhay na ito. Ano mang hirap pinagdadaanan natin. Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? Di ba, mga kapatid sa Panginoon? Kaya kayo well appreciated din na kung sana'y nakapagpapalakas din sa akin. Nakapag-i-inspire din sa akin at gayon din na lalong naiinganyo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. And so with you, mga kapatid sa Panginoon, meron din kinakasangkapan ng Panginoon na nagbibigay sa inyo ng inspiration, ng kalakasan, ng motivation, at gayon din ng persistency, at gayon din ng patuloy na kagalakan. At inaasahan ng putong mula sa nagpuputong ang ating Panginoon. Kaya nga doon sa Hebreo o James, ang kapatid sa ating Panginoon Diyos, yes, James and Tiago. Ang sino mang magtatapat hanggang wakas ay siyang tatanggap ng putong ng buhay. And then, so commendable and inspiring, mga kapatid sa Diyos, yung last verse nito sa ating particular na passage sapagkat kayo ang aming kalwalatian at kagalakan. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, hanggang dyan lamang pagtalakay natin at bukas